sa gabing ito ay pag-uusapan po natin ang dalawang klase ng batas sa ilalim ng ating Kodigo Pinal ng Pilipinas. Ito po ay may kinalaman sa mga pinaggagawa nitong malapusang kongresista dito sa ika-4 na distrito ng probinsya ng Cavite. At makinig po kayong mabuti sapagkat ito po ay hindi pangkaraniwang balita. Makinig po kayong mabuti sapagkat at napaka-importante nitong ating pag-uusapan tungkol sa dalawang uri ng batas sa ilalim ng Revised Penal Code. At ito po ay yung habang nag-uusap tayo dito, palagay ko pinag-uusapan na to dyan sa Quezon City Prosecutor's Office, no? Yung mga nag-overtime. At kasi sinampahan na po ang ating kongresista na si Kiko Miao Miao Barsaga ng kasong inciting to sedition at inciting to rebellion. Saan ba ako titingin? Mukhang nakataas yung mata ko pag doon ako nakatingin sa monitor. Okay, so medyo mabigat na kaso po yan. Yung inciting to sedition at inciting to rebellion ay may parusa na maximum of 6 years, no? Minimum of 6 years to maximum of 12 years imprisonment plus penalties. Yan ang kakaharapin ng ating kongresistang si Miao Miao Barsaga. At ngayon, hihimayin natin, bubusisiin, nabubulol na ako. Bubusisiin po natin kung ano ba tong batas na to na ikinaso laban sa ating kongresista mula sa probinsya ng Cavite. Alam niyo po, nung mga nakaraang buwan, ito pong si Congressman na Barsaga ay naging laman po ng ating mga pahayagan, naging laman po ng mga social media platforms sapagkat siya po ay nagbitaw ng mga pananalita na itinuturing na mapanganib, mapanira, irresponsableng mga salita na hindi inaasahan sa isang public official, lalong-lalo na sa isang kongresista. Noong una, ang sabi nitong si Congressman Barsaga, sabi niya, kayong mga nandiyan dyan sa military, kayong mga military reservists, kayong mga nagsasanay dyan sa mga kasundaluhan, ay kayo ay dapat sumama na sa aming mga protestang isinasagawa. Sumama na kayo sapagkat matindi na, masyado ng malawak ang mga korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Kung kaya't kayo ay makiisa sa ating mga kababayan, sa mga publiko na may malasakit sa ating bansa. Kaya't sa mga darating na protesta, sabi niya, ay sumama na kayo at kayo ay mag-aklas, no? Although hindi yata niya sinabi yung aklas, no? Sumama lamang kayo sa protesta. Alam niyo po, matindi po ang epekto nitong mga ganitong pananalita. Mapanganib po to sapagkat ang nagsasalita ay isang kongresista, no? At itong mga pananalita na to ay hindi po biro. Hindi ko mabuksan yung cellphone ko. Tinitingnan ko kasi yung ano ko eh. Okay. So, hindi po, ayun. So, hindi po biro yung mga pananalitang binitawan ni Kiko Barsaga sapagkat yung paghihikayat niya sa military reservists na sumama sa mga protesta, may implication to na ito ay mag-aklas, no? At magkaroon ng public uprising. Samantalang itong mga military reservists, yung mga nagsasanay dyan sa military, yung mismong mga militar, ay may mga armas yan no? So maituturing na ang panghihikayat mo ay kasama dyan yung pag-aaklas at paghawak ng armas, no? At pabaksakin ng kasalukuyang administrasyon ng ating Pangulong si Ferdinand Marcos Jr.
abay malubha at mapanganib na aksyon at pananalita ang binibitawan ni Kiko Barsaga. Hindi yan basta-basta pananalita. Yan ay hindi na rin sakop ng proteksyon, no, na ibinibigay ng ating saligang batas sa mga tao na nag-e-exercise ng kanilang freedom of speech, freedom of expression, freedom of the press. Sapagkat alam niyo po, ang mga karapatan na yan na itinakda ng ating saligang batas ay hindi po absolute. Ang lahat ng yan, mga sagradong karapatan, ay may hangganan. Hindi pwedeng kahit ano na lang klaseng pananalita, lahat na lang klase ng statement ay pwede mong sabihin. Lalong-lalo na kung ang isang taong nagsasalita ay may katungkulan at hinahawakang mataas na posisyon sa ating pamahalaan. Lalong-lalo na sa katauhan ni Kiko Barsaga. Alam niyo po kasi pag nagsalita ang isang opisyal ng ating pamahalaan, mabigat po ang timbang niyan at malakas po ang impluwensya niyan sa ating mga mamamayan kung ikukumpara sa atin na mga ordinaryong mamamayan. At tayo ay magsasalita dyan sa kalye. Abay, hindi tayo agad-agad paniniwalaan ng mga mamamayan kumpara sa pananalita ng isang taong legislator, isang kongresista, isang taong humahawak ng respetadong posisyon, isang taong humahawak ng sensitibong pwesto sa ating gobyerno. Yan ay binibigyan ng mas matimbang at maimpluwensyang pananalita kung kaya't ang ating gobyerno, kung kaya't ang ating mga nandiyan dyan sa prosecutor's office ng lungsod ng Quezon ay hindi dapat baliwalain ng mga pananalita nito sapagkat yan ay magbibigay ng kaguluhan sa ating bayan. Hindi lang yung kaguluhan basta-basta sapagkat ang intention niyan para pagkatapos guluhin, pagkatapos bigyan ng maruming kaisipan ng publiko laban sa pamahalaan, yan ay nagnanais na pabaksakin at agawin ang pagkapangyarihan sa kasalukuyang administrasyon. So, medyo mabigat ang kaso na yan ni nahaharapin ni Kiko Barsaga. At alam nyo po, yan ay pwedeng maging dahilan na rin upang siya ay sipain palabas dyan sa House of Representatives. Sapagkat yan, may yung action na yan, yung mga pag-inciting to rebellion, inciting to sedition, yan po is equivalent to an act of disorderly behavior na isa pong dahilan upang siya ay patalsikin by a vote of 2/3 ng lahat ng miyembro ng mababang kapulungan. So hindi po simple yan. Si Barsaga may lose his position as a congressman representing the 4th District of Dasmariñas, Cavite. So yan ang kailang kakarapin dyan sa Quezon City Prosecutor's Office. Bagamat alam niyo po sa mga nakaraang mga kinaharap na kaso ng mga taong pinagbintangan ng ganyang uri ng offense ay although medyo mahirap patunayan, pero sa aking personal na legal na opinion, may matibay pong ebidensya upang itong tao na to, upang itong kongresista na to ay maparusahan sa ilalim ng ating Kodigo Penal. Dahil very obvious ang kanyang mga pinagkikilos, ang kanyang mga pinagsasabi laban sa pamahalaan. Hindi na po maituturing na isang ordinaryong kritisismo ang kanyang mga binitawang pananalita noong mga nakaraang buwan. Hindi na yan protected speech.
Hindi na yan protected right under the 1987 Constitution. Yan ay hindi na rin ordinaryong kritisismo. Yan, mga pananalita na yan ay may layunin na sirain, magtanim ng maruming kaisipan sa publiko upang sila ay magalit at magalsa, mag-aklas upang pabaksakin ang ating pamahalaan. Sana mag-prosper tong inciting to rebellion at pagdating naman dito sa inciting to sedition, iba namang kaso to. Alam nyo kung medyo may kahirapang patunayan itong inciting to rebellion, itong threshold ng inciting to sedition ay merong madaling paraan upang patunayan ang pagkakasala ng isang kongresista na nagbitaw ng mga mapanganib, mapaminsala, mapanira at irresponsableng mga salita laban sa gobyerno. Medyo madali ito as compared with the inciting to rebellion kasi yon may public uprising. Meron taking of arms against the government in order to pabaksakin ang ating pamahalaan. At meron pa nga siyang panawagan, Marcos resign, di ba? Pero pagdating dito sa inciting to sedition, medyo may kadalian to. Hindi namang madali as compared with inciting to rebellion. May kadalian patunayan ang kasalanan ng isang taong lumabag sa probisyon na ito ng Kodigo Penal. Yan ba ugali ng isang kongresistang matino? Yan ba ay behavior ng isang taong pinagkatiwalaan ng kanyang mga kababayan dyan sa probinsya ng Cavite na walang inatupag kundi mag-nyaw-nyaw? Sana pumunta na lang siya sa isang farm na ang kasama niya ay mga pusa at doon ay pamunuan niya ang federasyon ng mga pusa. Hindi, medyo parang there must be something wrong about this kid, no. Hindi normal ang kinikilos ng bata na to. Dapat dito hindi sa House of Representatives. Dapat dito nasa playground do sa SM at naglalaro ng computer. Yung mga Mobile Legend, doon dapat to. Hindi to dapat sa House of Representatives. Biruin nyo, lahat tayo na nagtatrabaho, lahat tayo na nagbabayad ng buwis. Lahat tayo nagbabayad ng buwis. Papaalala ko sa inyo, kay may trabaho kayo, kay wala, nagbabayad po kayo ng buwis. Sapagkat pag kayo kumain sa restaurant, nagbayad kayo ng bill nyo, meron niyang taxes, no? Yung value added tax. Lahat yan, meron yan. Pag may binhenta kayong gamit, wala kayong pera. Siyempre, may sales tax yan. Yan ang mga taxpayers money, yung pinapasweldo natin diyan na 300,000 nanggagaling po sa mga buwis na binabayaran natin. Kaya kinakailangan, wala dapat ganyang klaseng opisyal na naglilingkod o hindi naglilingkod yan, na nakaupo dyan sa pwesto sa mababang kapulungan. Sapagkat yan pinapasweldo natin pagkatapos walang ginawa kundi manira ng ating pamahalaan. Hindi lang basta maniwala pala, kundi pabaksakin ang ating kasalukuyang administrasyon. Walang ginawa Pero ako, naniniwala ako na itong si Kiko Meow Meow na to ay may nag-uutos dito. No? Kasi if you will try to analyze the situation and compare it with the other activities of the other members of the opposition, parang medyo nagjajibe. Parang sumasang-ayon sa kanilang mga pagkilos. At ang mga subject matter na binibitawan nitong si Kiko Meow Meow ay halos kaparehas din ng mga ilang kumukontra sa administrasyong Marcos Jr. So dapat hindi tayo magkaroon ng mga ganitong klaseng opisyal. Dapat to tanggalin At hindi nga lang natin alam kung ano ang update diyan sa sa dito sa House of Representatives, 'di ba? At may complaint diyan na isinampa sa House of Representatives. Hindi natin alam kung ano na ang
ang ano niyan nag-progress ba, nag-prosper pa yung complaint? Nasa anong stage na ba? Mga kongresista, ang ating mga kaibigan dyan sa House of Representatives, bigyan nyo naman ng update ang ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nandiyan dyan sa probinsya ng Cavite. Ay kinakailangang malaman kung ano ba ang katayuan ng reklamong isinampa sa Ethics Committee dyan sa House of Representatives. Sapagkat marami ding mga botante dyan na hindi sumasang-ayon sa mga kinikilos ng kanilang representante dito sa House of Representatives. So mabuti na dapat magbigay naman kayo ng update, lalo na yan. May ethics complaint laban sa kanya, baka mamaya maunahan pa tayo ng Office of the City Prosecutor sa paggawa ng kanilang resolusyon upang sampahan ng kaso sa husgado itong si Meow Meow Barsaga na hindi siya nararapat dito sa ating House of Representative talaga. Okay, so yung mga binitawan niyang pananalita dito sa ating publiko ay may tendency talaga na maghasik ng galit, ng hate, magkaroon ng revenge on the part of the people. Talagang ang talagang intention niya upang magtanim siya ng punla ng galit, no, pagkamuhi, no, sa gobyerno. Kasi yung mga reklamo mo, akusasyon mo sa Philippine Coast Guard, yan, nung isang buwan lumabas yan, more than a month ago. Ang sabi ni Kiko Barsaga, ang sabi ni Ma'am Meow na lang, no, ay kinakailangang i-abolish na yung Philippine Coast Guard sapagkat yan ay nagkakaroon ng harassment laban sa bansang China. At yan ay hindi na nasa-serve ang purpose ng Philippine Coast Guard. Yan ang mga pananalita niya na binibitawan na imbis ipagtanggol at i-promote ang welfare of the Coast Guard, no, ay sa kabila ng mga sakripisyo niyan doon sa West Philippine Sea na binobomba ng mga water cannon, ay magsasalita ka na i-abolish siyang Coast Guard sapagkat ito ay walang silbi at nagbibigay ng harassment sa bansang China. Ay sinisira mo, pinabababa mo ang moral ng mga Philippine Coast Guard. Hindi dapat ganyan, no? Ay dapat i-promote mo nga, itaas mo ang moral ng mga Coast Guard sapagkat kung alam mo lamang ang sakripisyong ibinibigay niyan para sa ating bansa. Pero anong ginagawa mo, Meow Meow? Sinisira mo ang Philippine Coast Guard. Ang pakay mo ay upang magalit at mawala ang tiwala ng taong bayan sa Philippine Coast Guard. That is actually inciting to rebellion. That is also part of committing the crime of inciting to sedition by way of issuing mga statements na mga mapanira, mapanganib, irresponsableng mga pananalita laban sa ating pamahalaan. Pero ang epekto nito, tira ka ng tira, no? Udyok ka ng udyok sa mga tao, sa publiko na magprotesta laban sa gobyerno, pero ang intensyon mo dito, hindi ka naman talaga sasama sa rally. Nanguurot ka lang, nanguudyok ka lamang ng mga tao upang magprotesta, pero at the end of the day, hindi ka makikita sa mga protesta. Sapagkat ikaw, nasa sarili mong bahay at naglalaro ka ng Mobile Legends o computer. At ano yan hindi talaga lumalabas na ikaw ay isang magandang halimbawa, no, para sa ating mga kababayan. At ikaw ay hindi magandang ehemplo bilang isang kongresista na dapat na paupuin dyan sa House of Representatives. Dapat wala ka dyan. So, dapat mag-prosper ang reklamong isinampa sa'yo dyan sa Office of the City Prosecutor's Office kanina dyan sa Quezon City. At sana mabigyan tayo ng update ng mga kasamahan mong kongresista. Ano na ba ang estado ng complaint sa Ethics Committee? No?
At nang malaman naman natin kung ilang araw na lang ang nalalabi dyan sa iyo sa House of Representatives. Hindi kinakailangan ng taong bayan ang katulad mo na maglingkod sa ating bansa sapagkat sayang na sayang ang 300,000 ipinasesweldo sa iyo ng ating mamamayan. Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law, no